Ang lalaki ba pwedeng magmahal ng dalawang tao at the same time? Yan ang mga tanong natin dito ngayon, guys. Ayan, sabi ng aking friend dito. Siyempre, hindi natin sasabihin kung sino siya. Paano, I just want to know kung sino yung mas love niya pag ganun. Yung una ba o pangalawa? Ganito daw yung sitwasyon. Meron daw girlfriend niya for a year na rin. Then nawalan sila ng connection for 5 to 6 months. Hindi ko lang alam kung paano nawalan. Kung talagang walang pansinan, ganun. Depende kasi dun eh. He thought na wala na siyang feelings and he felt a connection with a new girl. He really said he liked this new girl. Okay. And then after 3 to 4 months, bigla nagparamdam yung first girl. Kaya na-confuse siya. Kaya pala sila nawala ng communication kasi biglang di nila nagparamdam yung first girl. Ayun. Tapos syempre tinanong ko, parang rebound lang si second girl. Parang in between. Parang hindi naman daw rebound kasi hindi naman daw back up si new girl. Ayun. Kung sabi niya gusto niya yung new girl pero mas gusto niya yung GF niya, but I was also thinking na baka dun siya sa memories mas kumakapit. Pwede, no? Hindi dun sa tao na baka nalilito lang siya and he's not aware of it. I don't know. Sabi ko, mga laki talaga ganyan. Joke lang yan. Oo nga, ba't sir ganyan? Yan, paano mo malalaman kung sino sa kanila yung mas gusto mo if ever na mapunta ka sa ganong situation? Sabi ng iba, time is irrelevant. Kapag love mo. Pero what is if it is something new na di ka pa sure if love nga versus history? Yan. Ewan ko, sa totoo lang, binasa ko lang eh. Sa totoo lang, hindi ko alam masasagot ko dito eh. My usual take on this is ibayin ko yung yung tingin ko kasi ito yung realistic answer dyan. You would like me to answer na ang love isa lang. In fact, kung tinanong mo ako ng 1990 ganyan. And I remember, very appropriate tong question na to eh. I remember my teacher in literature, Mrs. Noel, no? Naalala ko pa siya. Isa sa mga favorite ko, if not my most favorite teacher of all time. Hindi ko na siya nakita ulit sa UST. Anyway, she's my teacher in literature and she said something like, yung love, ganito. I think she's kind of the realistic person na she is, no? Pwede kang mag-love over and over again. And I think we were discussing on Sonnet 118 of Shakespeare that says, Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters, we need alteration. Ay, mga ganun, no? So, and syempre, ilang taon ba ako nun? 1990, 89, mga 18 years old, 19, no? Eh, parang meron pa akong crush dun sa klase namin. So, parang, I was like saying, si Shakespeare mismo nagsabi, no? If this is not love, no? Parang sinasabi niya wag mo lang akong tawagin na writer, no? Parang gano'n, no? Kasi sobrang ideal nga naman yung niya. Which is, again, as I said, you want me to answer that way because as I said, if you ask me like 30 years ago, I would have answered the same, no? Love is not love pa nagbabago. So, maaaring hindi mo talaga mahal yung una kasi hindi ka na magkakaroon ng pangalawa kung mahal mo talaga yung una. Parang ganun, no? Pero come to think of it, in the reality of things, is that hindi ganun na nangyayari eh. Again, just to be very honest, talagang maraming factors eh. Lalo na we're talking about, hindi ito yung love na, yung altruistic na agape, alisin natin yun, yung may kasamang love dyan, Jesus Christ, and dyan, God, hindi kasama yun. So, when you talk about romantic love, like someone who will complete you, how can someone complete you
if she is not there, you know. Yung point ko dun eh. Kaya, the heart would always find someone na nando dun. Alam mo yun? Kaya nga, hindi ako naniniwala na para sa akin just to be realistic, mahirap makakita lalo sa romantic kind of love na yung hindi kayo nag-jive together, hindi kayo nagkikita, hindi sasabihin mo, mahal mo pa rin yung tao, ganyan. Lalo na in this kind of crazy world that we have, like, right now, ganyan. We're living in the VUCA world, for Christ's sake. And so, parang, sabi ko when again, this is out of the thing, pero, it has something to say. When Titanic became a hit, I was like remarking then it tells us how the world feels about, what is it to be alive in, what was that, 1993? That everybody wants to have someone to hold you when all high water, high hell and high water breaks loose. You just want someone to be there with you. Gan talaga ang what kind of, love that you need eh. Lalo na in this crazy world that we are. Parang it appears that you are not really complete without that somebody completing you. So everybody wants that that kind of a romantic person, who will sweep you off your feet. Maybe it's a dreamy kind of love, and maybe, you're asking the wrong person. Maari namang may mga iba talagang tao na hindi ganun yung pananaw. Pero I would dare say na when you are like romantically, into a person, parang kailangan siyempre naman may reciprocation yun. Imposible namang wala siya dun tas mahal mo pa rin, di ba? Like ako, I would not blame the guy for falling in love with another person because the girl is not there. I mean, di ba? Parang namang unfair naman sa kanya na, ba't di mo ako hinintay kung talagang mahal mo, di ba? Ganun, minsan ng mga ibang babae. Akala ko ba, mahal mo ako, ba't di mo ako hinintay na wala lang ako ng like 5 months, ganito na nangyari or something like that. Para bang ikaw pa may kasalanan. What if hindi na siya bumalik, After 10 years, saka siya nagparamdam ulit. You know what I mean? Parang, di ba? When I was younger, parang narinig ko yung salita na, absence makes the heart grow fonder, parang ganun. And then my brother, parang out of the blue said like, no, absence makes the heart go find another. And in a way, I think parang gano'n na nangyari sa kwento na to na, love siya gano'n sa isa. Hindi mo natin kasi alam kung gaano ka super into it ka dun malay mo hindi naman pa, parang hindi ko alam kung ilan, wala akong mga given kung ang given like ano ba to, hindi naman sila mag-asawa, girlfriend lang, so baka early teens ba to, o kaya kung naman 20-ish ganyan, so ano pa yan nag-explore pa yan so parang lalo na yung mga bata ngayon, hindi mo naman siguro sila mapipilit na maging super duper like loyal into one person whom you know or whom you don't know na pareho pa lang kayo ng ng tingin sa buhay. As I said, given sa'yo yun na talagang gusto mo na may makakasama ka and since wala siya doon sa picture, at least for a time, so napunta siya sa ibang tao. Ngayon, etong yung tanong ano ba ang una niyong tanong sa akin? Ang una niyong tanong kasi is posible ba na mag-love siya sa dalawang people at the same time? Sasagutin ko lang yung tanong na yan posible, oo, pero not in the same level. That's what I think. Posibleng mahal mo silang dalawa, pero not in the same level. Again, meron dyan siguro magagalit sa akin, pero totoo naman talaga yan na pero hindi love mo silang dalawa, like gusto mo silang maging, okay lang silang pareho, but it doesn't mean na you are romantically inclined to both of them at the same time and in the same respect and in the same level.
parang mahirap naman ata yun kasi, di ba, sabi nga ni Plato, ay ito na naman tayo, babanatan na natin si Plato, wala na yan. Pag sinama na natin si Plato sa labanan, wala na yan. Sabi friends sila are one soul in two bodies Paano mangyayari na, di ba, parang laging ideal na naman ako. Parang idealistically, syempre, 1:1, no? Kasi parang, just one person, in your like true blue friends or whatever. Pero in this respect, parang lalo na ngayon sa panahon ngayon, parang meron kang isang tao na nagko-complete sa'yo in that respect. Pero since hindi naman nga siya lahat ang umiikot, alam mo yun, parang hindi siya laging nandiyan So pag may dumating na isa sa kabilang side, at meron din siyang feel na void, sabi nga doon sa kanta na that only, ito naman yung kanta kasi, kanta ng Torn Between Two Lovers. Sabi niyo, there's such a part of me that only he could feel. Babae pa nagsabi ng kantang yun, na torn between two lovers, feeling like a fool, di ba? I'm sure mga babae ganun din, no? Pero yung iba dyan, hindi talaga nila pinag-uusapan ng malakasan, no? O something. Pero I think talagang nangyayari yun, no? Na meron kang certain part of you that, na siya yung nakaka-feel. Pero again, as I said, walang judgment to. Hindi ko sinasabi na tama yung ganun. In the first place, dapat hindi mo panayagan na magkaganon yun. Inayos mo na muna sana sa kabilang side. Sana sinabi mo na muna na okay, isusure ko muna dito sa kabila na isusure ko muna dito sa kabila na wala na talaga kami baka mamaya bumalik-balik pa to, di ba? O yan, may mga ganyan. Meron nga akong mga kilala, ito mga babae to Frenny ayaw ko, muntik-muntik ka na masasabi ang pangalan mo bago siya ikasal, bumalik yung dati niyang boyfriend, no? Tapos sabi niya ganito, ganyan, kahit akong papakasal ka na ganyan. Alam mo, sa totoo lang, bakit ka naman malilito pa dyan na dumating yung parang dati mong love, ganyan, whatever, feeling mo talaga daw. Sabi, hindi ka na ba nahiya dito hindi naman sa hindi nahiya, parang hindi ka na ba naawa sa boyfriend mo ngayon na nag-propose na nga, tapos magkakasal na kayo, tapos dumating lang yung dati mong boyfriend, nag-iisip ka pa na malilito ka pa ng ganyan. Alam mo, sa totoo lang, kaya lang yan lumalapit sa'yo ulit dahil alam niya na may, parang ganun, parang naisip niya na meron ng tao na parang gano'n, gets mo yan? Parang baka nagkamali ako na nilet go ko to tapos ngayon meron ng ibang nagmamahal sa kanya, whatever. Parang napaka-selfish naman ng mga taong gano'n. Di ba dapat matuwa ka na na hindi mo naman nasira yung naghiwalay kayo, di ba? Kahit pa paano, may nagmamahal doon sa kabilang tao, di ba? Parang kung tutusin talaga, no? Ayun, sabi ko, sa totoo lang, wag mo nang kasi para makikipagkita pa sa kanya. Sabi ko, para saan mo pang kikitain mo yan? Para daw malaman lang daw ganyan na wala na daw talaga. Sabi ko, apaka-unfair niyan ka ako. Tala mo, pag ang lalaking gumawa niyan, sa galit na kayong mga babae. Tapos pag kayong gumagawa, sasabihin nyo na, sinusure ko lang, kino-closure. Anong closure ba ba? Gusto mo ikakasal ka na, huy? Sabi ko, diba? Kita mo yan, Sinasabi ko lang sa iyo na maraming babae din ng ganyan. Hindi ko siyempre pwede i-reveal yung mga yan na taong yan dahil mga pinabi sa akin yan in confidence. Pero ang dami kong mga naging dyan na hindi ko naging girlfriend, naging kaibigan, kasamaan sa opisina. Ayan, alam na natin kung sino yung mga naging estudyante o mga mga bata sa akin, no? Pero pag tinatanong nila ako, talagang sinasabi ko yun outright. Di ba, na parang tinan mo yun kasi nga parang hindi ikaw, no? Hindi naman ikaw to kumbaga yung tao nalilito nga siya, tama yun, kasi nga para kasing sa mundong ginagalawan natin, lalo na tayo, medyo culture natin kasi parang one person, ganyan, marriage, na pag nagkano ka, yan na yan. Parang gusto mong i-sure yung sarili mo. Kasi, sa totoo lang, wala ka namang surety talaga, walang certainty. You live love one day at a time. O yan, mga quotation galing sa akin. You live love one day at a time, Hindi mo siya sure, no? Hindi mo alam na talagang siya na talaga yung mamahalin mo habang buhay.
And then, pag nagkamali ka, so parang inili-leave out mo na lang ba yung days just because nagsabi ka, nagharap ka sa sa altar at nagsabi ka na ganito, ganyan, dahil hindi nag-work kayo, whatever, 'di ba? Parang anong nangyari doon ay both of you made that decision, and eventually moved out of that relationship. So ito naman yung sa example mo, nawala yung girl 'di ba? For a time, di nagparamdam, whatever. Ano yun, 'di ba? Kung sa lalaki, syempre hindi ko yun pababalikin. Ano pang dahilan para babalik-balik ka pa dito sa buhay ko, 'di ba? Tinanggal na kita eh. Ayun ang sinasabi ko, dapat pag nag-move kasi forward, huwag ka nang babalik, lilingon-lingon ka pa sa paligid mo, whatever. What if babalik siya? Ano yun eh? Negative yun eh. Tapos pag binalikan mo, anong mangyayari sa'yo dyan? Tapos nagkamali ka na naman. Twice ka nagkamali, ano? In the first place, hindi magkakaroon ng pangalawa kung talagang mahal mo pa rin yung first na yun, diba? So, yun yung nun eh. Yun yung point dun eh. So, maaring nalilito nga siya, si Guy, nalilito nga siya sa nangyari, o maaring tama yung sinasabi mo na nag-hold on siya doon sa kanyang memories, dun sa past. So, o kaya, yung katulad nung naging example nung aking isang dating kasamahan, no? Ang sabi niya, sinusure lang daw niya. Yan kung parang nagbibigay lang siya ng closure. Pero mabuti itong babae to, talagang sinunod niya ako, Sinunod niya ako. Although, marami kaming tawanan, marami akong katatawanan na naalala ko pa kung paano ko deliver sa kanya yan. Halos mamatay siya sa tawa sa mga explanation ko sa kanya. Sa totoo lang. Kasi yung kanyang boyfriend, siniwalat pero wala naman din natin alam kung sino yan. Boyfriend niya parang ex-military. Hindi, military talaga, no? Parang nawala kasi nga, nagpunta sa, na-assign sa malayo. Di ngayon sabi ko, mamaya yan, pag kininita mo pa yan, 'di ba? Isipin niya na mayroon pang something. Tapos pagdating sa mayroon, siya sa pagdating niya sa may kasal ninyo, parating yan, may daladalang M16 yan, babarilin yung talagang inilala ko sa kanya yung parang ang pwedeng mangyaring na negative, Sabi niya, nga, hindi ko naisip yan. Sabi ko, yan ang sinasabi ko sa'yo kasi may kipagkita ka para saan? Sa'yo, walang kwenta yon. Sa kanya, anong feeling niya pag di ba? Alam mo, minsan kailangan may kausapin kang tao na parang katulad ko na walang pakailam. Kasi pag makakapagpayo kang maigi pag wala kang pakailam Pero pag may pakailam ko, sasabihin ko, kawawa naman to pag sinabihan ko ng ganito, baka masaktan, whatever. Ako wala kasi akong pakailam sa story niyo, kaya sinasabi ko siya talaga siya as it is. So in your case, halimbawa kaibigan mo yan, sabihin mo sa niya mo, sa lalaki na isure niya muna kasi may unfair siya sa both di ba? O paano kung yung pumabalik sa kanya pala ay talagang sure na, nalilito din. Diba? Pareho lang kayo nalilito. Sa totoo lang, ito talagang bottom line dyan. Ang mundo kasi natin ginagalawan, binibigyan tayo ng napakadaming choices. Sa lahat. Ultimo nga, magbibili ka na nga lang sa Lazada o sa sa may Shopee. Lahat ng halimbawa ako bibili ng external drive, yung yung parang hub ng USB hub na maraming pasaksakan. Ang daming choices. Hindi lang yung kulay, yung itsura niya, yung features, no, halimbawa 4 versus 5. O kaya yung din siya dalawang high speed, tapos yung dalawang portal, yung dalawang saksukan naman niya 2.0. Pwede bang 4? Pag ginawa mong 4 naman, masyadong mahal. So ang point is, we're living in a world where before, ang dali lang time nga ng Ford you can only choose one color Sabi nga no, you have a choice. You can choose any color as long as it is black, sabi nga ni Henry Ford. So ibig sabihin dati, walang choice ang tao. Kung ano yung nandiyan dyan, yun. Ngayon, ang daming choices ng tao. So, any person, kahit sa pagpili ng cellphone, whatever, ang dami mong features na i-consider, ganyan, whatever. So, ganyan din sa pagpili ng tao, mamahalin mo habang buhay. Lalo parang forever, napakalaking pressure kaya, stress. Baka mamaya magkamali ako dito. What if dito ko napunta sa pangalawa, tapos iisipin ko pa rin pala yan habang panahon. Babalikan ko yan isang gabi, matugising ako mga 20 years after, tapos iisip ko, mahal ko pa rin pala si first girl. Ganun ang iniisip niyang lalaking yan, in a little way.
So, kailangan i-spell out mo sa kanya yon na ganun. Now, when you make a decision, every day, ako kasi, ganun ako, pag nag-make ng decision ka, wala ka nang babalikan. Okay? Iniwanan mo yung isang company, bakit mo babalik pa dyan at magpapakwit ka pa, sasabihin mo na, ganito ako, para baka sakaling kunin nila o ulit. Diba? Parang gano'n. Joke lang yan. Pero, diba, not in that same respect, you know what I mean? Parang, pwede naman, pero dapat hindi, lalo sa pag-ibig, hindi naman po pwede yung ganun. Parang, dapat, every decision that you make, hinasarado mo na yung kabilang wala na yung what if, kasi pag hindi ka nakaka-move forward doon. Siguro yun ang pwede mo sabihin sa kanya, 'di ba? Siguro I think sasabihin mo yon. Teka lang habang nagpa-podcast, teka lang, sasagutin ko lang to. Ayun, 'di ba? So parang dapat mag-create ka na ng sa kanya, sabihin mo sa kanya yun as it is, no? Kasi as you proceed through life, lahat ng nag-make ko ng decision, okay, pinili mo yung left door, yung dalawang door na hindi mo iniwan, wala na yung let go na yan, hindi yung daladala mo lahat yan, di ba? Sabi nga sa'yo, yung Buddhist mindset natin, you let go, you surrender every moment, kasi you make the choice. Every time you look back, it's always burdening you, diba? Naalala mo yung sinabi ko sa yung kwento, nakakwento ko ba sa yun? Yung kwento, parang ikaw lang kausap ko yun. Yung kwento ko ng tungkol sa sa Buddhist, teaching sa Buddha, na binenta niya lahat ng ari-arian niya, no? Kasi gusto niya mag-travel, ganyan. Tapos, binenta niya, tapos ginawa niya, pinalit niya sa isang boat, maganda yung boat, whatever. Marami siya naging travel doon. Tapos nung nakarating na siya doon sa kanyang pupuntahan, tinitingnan niya yung boat niya doon sa may shore, parang di niya maiwanan. So parang babalik siya ng tapos babalik na naman siya sa gabi. So in short, ang nangyari sa kanya, he never became successful in that new land. Kasi he always, goes back to the shore looking after the boat, whatever. Hanggang sa meron pang issue doon na daladala na niya yung boat. Talagang dinala niya yung boat. Hila-hila niya kasi ayaw niyang i-let go yung boat kasi, well, of course, I don't know, maybe that's not part really of the teachings of Buddha. But the point is, diba, I know the point is, it's like, meron din ganyang story sa The Catechist. Ang nangyari naman doon ay, it's like when you are looking always after yung mga past, whatever, para kang merong tao na minahal mo, ganyan, whatever, tatay mo, tapos kasama mo siya matagal, ganyan, whatever, okay, twin brother, ganyan, tapos namatay siya. Tapos ang nangyari yun, dahil sa sobrang attach mo sa kanya, dala mo yung kakarga mo yung bangkay niya everywhere. So it's parang yung picture na dinipict nun, kung sino man yung sulat nun, or baka sa Buddha ko yun na nakita, it tells you that you always have to come clean every second. Every decision that you make, every step that you make, you always come clean, na parang wala ka nang babalikan na siguro. I mean, it's not just that story of yours, parang sa lahat yun, di ba? Ikaw, pagpunta mo sa parang giveaway, so kung saan man, pumunta ka sa ibang place, o pumunta ka sa ibang trabaho, whatever, di ba? So, hindi mo na yung babalikan na, ay, what if ganito ginawa ko, ganyan, whatever. So, wala Ako na nga lang paglalaro ko ng NBA 2K, maglalagay ka, gagawa mo, naging successful yung point guard na scenario mo, no? What if ang gawin ko kaya ay shooting guard ako, tapos magaling ako siya mo to, di ba? Lahat na lalaruin mo yung lahat ng scenario, point guard, shooting guard, power forward, small forward, cutter, ganyan, parang maliit na small forward, o kaya kasi laki ni Rodman pero magaling mag-rebound, parang si Rodman, o kaya center pero parang si LeBron, parang ganun, lahat na ng scenario lalaruin mo. Paano ka matatapos ng lahat ng, di ba, parang sa head mo lahat ng plan ng scenario tinitingnan mo. So in the same way, ganun din yan. So nag-overthink siguro siya. Kailangan i-face niya yan Kailangan niyang mag-make ng decision
And not necessarily, being 100% sure about it. Para sa akin, yun yung the sweet probability of the unknown. Parang first time ko ito sinabi. Alam mo yung parang, you make the decision even if you're just 76% correct. You leave out the 24% to chance. Hey, we only have one life to live. I mean, as far as this consciousness is concerned, this body is concerned. So, di ba, parang we only live that one life. And so, you don't play out all the iteration as if we are a machine or an AI, artificial intelligence. Hindi naman you don't get to live through all that. So you make that decision even if you're just even if you're just 50% correct. Minsan nga you're not even 50% correct. You have a great unknown out there. Magre-resign ba ako sa Toyota? O, di ba? I mean, sa akin yun. Di ba? So parang parang gano'n, i-take ko yung chance na yan, ganito, ganyan. Di ba? Meron kang reason. Yun, di ba? Parang gano'n So, and then when you make that decision, wala nang anuan yun, walang balikan. So, I think, may mga taong kaya nalilito ay dahil gano'n. So, yun yung isa. Tapos yung pangalawa, yung sinasabi ko nga na sa time kasi natin ngayon, maraming choices ang binibigay sa atin ng mundo. So, tayo mismo nalilito even sa pagpili ng pagkain, saan ka bibili, whatever. So, sa sobrang daming choices, parang you are stressed out na to make a bad choice. And hindi lang nangyayari sa lalaki, pati sa babae din. At sabi ko nga sa'yo, marami akong mga naging kasamahan dati, whatever, dati ko estudyante, na ganun ang nagiging, naging problem nila. Mahirap lang, isipin afterwards, yung aftermath niyan, pag nag-make ka na ng choice. Siyempre, pag nag-make ka ng choice, sigurado may masasaktan. Tulad niyan, kahit di mo pinili yung una, masasaktan pa rin yun. Sasabihin niya, akala ko ba, nangako tayo, remember, ito yung mga sinabi mo, ayan, sinulat mo pa yan, tinext mo yan, minessage mo to, ganyan, yung picture natin, nagsulat ka pa dyan sa puno ng forever. Lahat yan, you have to bear through that, And you have to, first of all, you have to forgive yourself, dahil wala ka na magagawa yun. Sabi nga, forgiveness is letting go of having a better past. You let go of that better past because it never happened. Wag mo nang balikan yun. Baga, past na yan. So, siguradong may masasaktan doon. Kung hindi mo pinili yung pangalawa, whatever, di masasaktan din yun. Di ba? You grow funding. Tapos kung sakaling nagkamali ka pala at yung wala na naman yung una, nag-decide na naman kayong magkano. So, saan ka naman pupunta? Mawawala ka na naman, pupunta ka na naman dun sa pangalawa, hanapin mo siya. Paano kung may boyfriend na yan? Kakausapin mo, nagkamali ako, ganyan, whatever, give me a chance. Di ba, ang gulo ng usapan? Dapat you come out clean. I mean, if you're the guy, come out clean and then you make a decision, that's it. Huwag mo nang guluhin yung napakadaming tao. Di ba? Kasi, lalo lang nagiging complicated yung bagay. Of course, sinasabi natin yan kasi hindi naman tayo kasama dun sa kwento, di ba? Pag kasama ka siguro sa kwento, baka iba yan, Kasi siyempre, meron kang pinag-uusapan na memories, meron kang pinag-uusapan na feelings, and mahirap talagang alisin yun. Kasi tied up siya sa isang part ng brain mo, na, may emotions, whatever. So talagang mahirap talaga siyang alisin. Pero yun, ako na for the most part of my life, it's always about moving forward. Forgiving yourself because you made a mistake. You made terrible mistakes in the past. So many things. And because of those maraming consequences, ako dami kong pagkakamali talaga din. Kumbaga, hindi ko sinasabi na magaling yung mga ginawa kong decisions. I could always parang enumerate, 100 straight up na mali kong decision na ginawa in a matter of 2 minutes. Pero, ang mahalaga doon is to move forward. Kasi yung tanong, parang nawala na ba ako sa tanong? Diba? Pero, kasi connected lahat yan. Capable ba siya of loving two person? Ang maikling sagot dun, sa tingin ko,
Oo, but not on the same level and in the same respect. You know? Maaring ang mahal mo dun sa isa is yung memories nga, sabi mo nga, or ang mahal mo dun, o hindi mo naman talaga siya mahal, nalilito ka, or you're just trying to resolve things para pag move forward mo, wala kang sisisihin at ikaw sa sarili mo sure na sure ka. May mga tao kasing ganun yun, kausapin mo siya, kung talagang friend mo naman siya, pwede mo sabihin sa kanya, you know, you have to make that decision, even if you're 76% sure or 51% sure. And then when you make that decision, wala nang turning back yun. Wala na yung tipong, ay nagkamali ako, tingnan nga natin, balikan nga natin ulit si girl number 1, baka sakaling ako pa rin yung mahal niya. Parang hindi na yun And you always act, you know, with whatever the world gives you, you know, what is in front of you. Hindi ka na mag-make ng scenario na, well, that's me, okay? So, yan yung aking panuntunan talaga sa buhay You know, siguro may mga tao talagang hahanapin talaga niya yun, no? Hahabulin niya talaga yung mga taong mahal niya, whatever. Kasi kung talagang mahal mo naman di ba? Bakit nga hindi? Pero kung, para sa akin sa akin kasi kung mahal mo isang tao, example lang to mahal ko isang tao. Kaso nga lang alam ko happily, na siya connected with somebody else. Ay, ba't mo pa ipipilit yung sarili mo dun? No? Kahit pa nga hindi parang maguguloy mo pa yung isipan. Kawawa naman yung girl. No? In my case, parang, magpapakasal na, biglang sisingit ka dun. Nandun ka sa may labas ng simbahan habang umuulan, ganyan. Parang pelikula ni James Dean to. O si James Dean ba yun? Diba? Parang, papaalala mo sa kanya yung mga pangako, ganyan, whatever. Tapos, pabarili mo yung sarili mo sa gitna ng, diba? Parang, pathetic yun Parang, kung talagang, sabi nga ni St. Thomas Aquinas, ibinlagay natin St. Thomas Aquinas para wala na talaga. Ang true love kasi is wishing that other person well, di ba? Or, you know, wanting the best for that person. And if in that case, yung what's best for that person is that you won't be around, you know, in her life, then ibig sabihin you're loving her by simply disappearing from his life or from her life, no? So ganun din dito, no? So magsasabi lang siya, sorry girl number 1, kasi you know, I found someone else when you were not here, you know, I just fell in love with someone else. And we made some promises together too, you know, and parang I will be unfair kung, you know, di ba? Mas maganda pa nga siguro wala nang sabihan Pero, you know, out of respect siguro kung kakausapin mo ka pa, sasabihin ko ko yun. You know, syempre may iyakan dyan, pero, you know, minsan nadadala ka rin lang ng emotion. What if yung girl na nagkaroon din pala ng ibang relationship, tas binabalikan ka, just ikaw pala ang ginagawang, you know, that person in between, you know? So, sayang ang daming complications dun So, dapat sa akin, sa tingin ko, dapat i-clear out na yun. So, I think yun yung nasagot ko na ba lahat? Hindi ba ramdam yung consequence? Parang, hindi ba yan? Oo, 'di ba? Parang 'yun lang naman ang tingin kong sagot ko dun. Yan. Kapag love mo. Pag love mo. Yan nga yung sinabi ko Hindi ko pala nakwento yung finality nung kwento ko sa teacher ko, 'di ba? Sabi ko kasi, ma'am, kasi ganito Sabi nga po ni Shakespeare, ganito, if love is not love, when it alters, when it alteration finds, or bends with a remover to remove. Oh no, it is an ever-fixed mark that lives on, that looks on tempest and is never shaken. Yan, memorize ko pa yan, Talagang, love is a star to every wandering bark, whose words unknown, although its height be taken. So parang, sobrang ideal ng pagtingin ko sa love, no? And then, she looked at me. I was at the, parang third row or something. You know, pabibo, pag ganyan, kasi nagpapakit ka doon sa isang klase mo. Tapos, she looked at me as if, you know, parang saying, is that so? Parang, you know, in a kind way, kasi favorite din naman ako nun She lowered down her
eyeglasses. And she looked at me through, yung parang tinatanggal, alam mo yung parang ginagawa ng mga lola na tinitingnan kanya na wala yung eyeglasses pero nakatingin siya sa'yo. Come back to me, sabi niya, come back to me in 10 years, Mr. George ata, sabi niya, Mr. George or Mr. Atento. And then tell me that I am wrong. Sabi niya, kasi ibig sabihin, parang napaka-idealistic daw ni Shakespeare, hindi daw totoo yun, na, hindi naman daw talaga one time na magmahal ka. Sabi mo kasi dito pag love mo isang tao, love mo siya. Nagbabago nga di ba? So sabi niya, hindi totoo yan, nagbabago yan. Come back to me in 10 years and then convince me na kung anong natutunan mo sa buhay. Alam mo, sa totoo lang, after mga 1 or 2 years lang ata parang gusto ko na sa kanyang bumalik at hanapin siya. Sabi, ma'am, natanda mo yung sinabi mo sa akin dati. Tama po kayo. Totoo yun. Talagang kahit pa sabihin mo lang, mahal na mahal mo, sumulat ka pa ng napakahabang sonnet, ganyan, iambic pentameter, rhyming couplet sa dulo. Oo, sa dulo, in the end, emotions Pag ang love emotions, hindi siya nagtatagal. I think love, as I said, nagbi-build yan Hindi mo talaga nakikita sa umpisa pa lang na talagang mahal mo siya. It's built through the years. And may kasamang luck, may kasamang prayers, may kasamang faith, may kasamang sacrifices on both of you guys. And then, in the end, when you look at each other, ito yung pinakamagandang parte with older eyes, and then you see her, she sees you, not in yung bata ka pang itsura na pogi ka, siya naman na maganda siya, sexy, ganyan, whatever. Nakikita niya ikaw, ang nakikita niyo ay hindi na lang basta yung physical things, hindi na rin lang basta yung the mirror of your soul or whatever, yung mga esoteric, transcendental bullshit na yun, it's not like that. But ang nakikita niyo na ay the sacrifices that you had in all those years, every moment in between, hindi lang yung good times, yung bad times, lahat, yung mga crying nyo in the rain, yung whatever, yung lahat na pinagsamahan nyo in the past, doon mo lang ma-realize na eto na yun I mean, this is the person talaga na binigay ni Lord sa akin. And when nakita mo yun, you never let her go. So, I just hope na lahat ng tao makikita yung ganun. Kasi I think, parang it feels incomplete. Sabi ko, I always say na love kasi is like we were all created by love, the love of God, you were called out of nothing. Out of nothing I called you, and I willed you to be, and it's because of love. God loved us that, He made us. And sabi nga ni St. Augustine, our hearts will always be incomplete, will always be restless until it rests in thee. And so, dito pa lang sa buhay natin, hinahanap na natin yung ganun yung magko-complete sa atin magko-complete nung emptiness na yun And so, we try to find it in somebody else's person, we try to fall in love with another person. And naniniwala ako talaga na lagi kang maghahanap talaga ng someone na makakasama mo dahil yun ang magko-complete sa'yo. Hanggang dumating ka sa point na your soul is released from your body, and then you realize na okay, ang hinahanap ko pala talaga yung magko-complete ng aking soul, which is the eternal love of the source of whatever love that is, So yun yung akin namang connection dyan sa sa religion and all that. Yeah, parang sa akin ganun yung So I wish you the success. Ayan, pag may tanong ka pa, sagutin natin yun. Pero sinashare lang natin sa mga friends din natin. Ewan ko kung do you agree? If you don't, just tell me. I'm sure baka meron kayong kwento na, gusto nating italakayin, whatever questions, just tell me. Na, you kinda didn't agree with what I said. Again, as I said, di ko naman ina-assume ang infallibility. Of course, I make mistakes. I'm just seeing it, calling it out, according to my experience. In my experience, and the experience of many people experiences of many people that I saw in my life, seems to be in that direction.
And it's okay kung hindi mo makita. Ba, hindi mo makita yung someone that would complete you, you know, whatever that is, whoever that is. Then, be contented na you have that certain percentage of your life that's still missing, and it's okay. I mean, you know, it's not the end all and be all of your existence. There's other people, pwede kang makomplete ng mga pamangkin mo, whatever. So, kung sino man yun, no, na, bawa, you end up like that. It's not, you know, it's not a failure or something, you know. It's still going to be a fun ride, and we're still going to end this life, you know, one way or another, and then we will all be completed by the love of God anyway. So, you know, it's okay to be not okay. Bye.